What's up mga langga? Happy Sunday at maulang linggo po sa ating lahat mga langga, no? And for today's video mga langga ay sobrang ulan at sobrang lamig ngayon dito sa bukid mga langga. At maya-maya medyo tumilang ulan mga langga kaya pumunta muna kami dito sa aming mini garden mga langga. Kumustahin natin itong ating mga pananim dahil baka na ano na to nasyain na to ba? Baka namatay na sila. So sa awa ng Diyos ay okay pa naman. At ayan, kasama ko si Muna, yung pamangkin ko mga langga na bunsong kapatid ni Angelo. Katatapos ng maligo niyan mga langga, kahit napaka ginaw pero naligo po siya. So ayan, si Insik po mga langga ay tamang bungka lang ng lupa at saka kinuha niya yung mga wild plants ba, mga ligaw na halaman bitaw na para bang walang ano na halaman ba, no name. So ayan, nakikita nyo po yung mga kamatis niyan mga langga. Sobrang laki ng kamatis mga langga. So tingnan nyo yung panahon mga langga, makulimlim. Medyo uminit siya mga langga. Katatapos lang ng buong gabing ulan, mula pa kahapon ng hapon hanggang gabi, hanggang kaninang umaga talaga walang tigil yung ulan. Kaya nung medyo tumigil-tigil siya mga langga, pinuntahan namin itong aming mini garden. Dahil baka nalunod siya ba. Kasi yung ulan talaga walang tigil. So, yung halaman na yan mga langga, ako yung nagtanim niyan. Ano yan, capsicum or bell pepper or sili atchal. Yung tanim na yan. So, since pwede na siyang ilipat, kaya ililipat natin siya dito sa lupa mga langga, no? Tinanim ko siya sa paso. So, maraming parang parang bahala na lang yung pagkakatanim ko niyan kasi akala ko hindi na siya mabubuhay kasi yung ano yan, yung seeds na yan galing pa ng California galing pa kay Ma'am Adelina Felicis Ibanez. Akala ko hindi na siya tutubo. Tinry ko siyang tinanim sa paso, yun tumubo siya mga langga, ang daming tumubo kaya kailangan natin siyang ilipat sa dito sa lupa talaga para mamunga siya at tumaba yung kanyang pagkakatanim. So tingnan niyo naman itong aming mga sibuyas dahon. So, nagkandalaki-laki mga langga, no? Pero kukuha na natin yan ng dahon kapag magluluto tayo mga langga. So, maya-maya, umuulan na naman. Kaya pumasok kami dito sa loob. Naabutan ko dito si Mother Earth na, ayun, bagong ligo din. Tapos, itong isa namang anak ko, itong itim, natutulog. Grabe, ang sarap ng tulog ni Sphinx, mga langga. Kaya hindi na kami nag-ingay. Baka pagalitan kami, no? So, si mama ko, tamang tambay lang kasi nga, na daw siya, naggila ay ba kay maulan niya sa labas. Tapos maya-maya niyan nagpapakuto siya kay Muna dahil nga dahil nga wala tayong ibang magawa dito sa loob ng bahay dahil umuulan na naman, kaya nagpakuto muna siya kay Muna mga langga. Nakakaaliw pa yung dalawa kasi nga walang makita si Muna na lisa or kuto, pero si mama mag-i-insist talaga na may kuto daw yung ulo niya. Kaya nakikinig lang ako sa kanila, nagbi-video lang ako sa kanila kung ano yung kahinatnan, baka tong dalawang to mag-boxing ba. Kasi nga si mama gusto talagang may makita si Muna na kuto, lisa, tapos si Muna walang makita kasi paano siya makita nagpiyong nagpiyong yung kanyang mata mga langga, kaya wala talaga siyang makita, no? So ayan, maya alam nyo naman na kapag ganitong oras, mga pasado alas 9 na mga langga, nag-intindi na ako dyan ng para sa tanghalian. So meron ako dyang konti na pork, ni-ref ko mga langga. So parang ilang araw na yung pork na yan mga langga. 1 kilo yan na inunti-unti ko para isahog-sahog sa mga gulay ba. So yan yung sinahog ko dun sa niluto ko na gulay nung isang araw. Tapos yan, magpapansit ako mga langga. So since wala tayong fresh meki, kasi pinabili ko kay Insik fresh meki, wala daw, kaya yung Chinese na Chinese ramen, yung binili lang namin. So tinanong ko si mama kung pwede ba sa kanya yung Chinese ramen kasi yung gusto niya yung fresh meki. Sabi naman niya okay lang kasi yun din yung niluluto niya minsan doon sa Bohol kapag wala talagang ulam, no? Kaya nag-intindi na ako dyan, naggayat na ako ng karne, ginayat ko na yung karne mga langga kasi nga matigas siya, tapos pinalambot ko na lang, nilublob ko sa tubig. Tapos maya-maya niyan, kahit hindi pa siya tuluyang lumambot, ay hiniwa ko na siya ng mabilisan kasi nga baka mali tayo sa tanghalian, no? Alam nyo naman meron tayong mga bisita dito ng mga mahal natin sa buhay, char. So baka magutom si Muna ba, baka baksingin tayo ni Muna. So binilisan ko na yung pagkaluto dyan mga langga, tagagayat dyan. Tapos
Sa kabila naman na na kalan, si Papa nagluto ang kanin. Kasi si Insik may ginagawa siya dun sa labas mga langga, no. So ayan, ginagayat ko yan yung yung karne ng ng tamang sukat. Tapos konting-konti lang yung karne na yan mga langga, parang 1/4 lang yata yan. Oo, parang kalahati, tapos hinati ko pa talaga para sa susunod naman yung yung isang hati. Char. So ayan, bumili din ako ng isang carrots mga langga. Tapos maliit na cabbage para meron naman tayong dahon-dahon sa ating pansit, no. So ang pansit kasi mga langga, isa sa pinaka-paborito ni mamang ulam. Parang comfort food niya ba. So hindi talaga pwedeng lumipas ang isang linggo nang wala kaming pansit. So alam niyo naman, tayo ay masunurin at mabait na anak. Char. So alam na natin, no, kung ano yung ulam na makapagpapasaya sa kanila. Lalo na kay Muna. Pero si Muna mga langga, lahat paborito niya. Wala naman niyang specific na yung paborito niya. Basta may ulam lang. Paborito niya lahat. Sa amin nga, doon sa Bohol daw, wala nga daw silang ulam doon. Kaya dito, mas okay daw dito kasi nakakain siya ng maayos. Kasi doon sa kanila mga langga, alam nyo naman yung papa niya, mapunta sa dagat, tapos si Muna lang yung maiwan, tapos si Angelo nanagat din. Tapos wala pang hindi pa siya makakasaing kung hindi dumating yung papa niya. Kaya hindi talaga siya maiwan-iwan ni mama. Kasi si mama talaga yung savior niya lagi. Kapag wala silang makain, punta siya kay mama. So si mama naman, hindi naman yan mauubusan ng bigas. So doon siya kakain. Pati si Angelo, kapag wala ding makain, or wala, alam nyo naman sa isla, pangingisda lang yung hanap buhay. Kapag wala talagang kuha, lalo na kapag bagyo, so wala talaga silang makain mga langga. Tapos wala pang mama yung mga pamangkin ko. Kaya sobrang hirap sa sitwasyon ni Muna. Kaya naawa ako mga langga. Kasi sinabi ko kay mama na dalhin na lang niya. No, why not? Kasi nakakaawa talaga. Tapos kahit saan lang matutulog. So sa mga oras na yan mga langga, tapos ko nang gayatin yung karne, yung mga pansahog. Kaya sinimulan ko nang gisahin yung karne. So nakita nyo po, nilagyan ko po siya ng patis para yung karne ay magkalasa din. Yung yung loob ng karne, manunuot yung lasa. So fast forward tayo. Kasi alam nyo naman na tayo lang yung magvi-video dito sa ating sa ating ginagawang vlog. So ayan, naglagay na ako ng tubig, tinimplahan ko na. Kasi sa pansit mga langga, kung gusto mo talaga ng masarap na pansit, dapat ayusin mo ang pagtitimpla sa sabaw. Dapat tamang-tama lang, hindi siya masyadong maalat, hindi din masyadong matabang. Kasi kapag matabang, pangit din, para kang engkanto. Magmaalat din, delikado yan sa kidney. So ayan, tinimplahan ko talaga siya. Tapos nung kumulo-kumulo na, parang feeling ko na talagang na yung karne ba, naluto na. So, nilagay ko na yung pansit. So, hindi naman maalat yung pansit na yan mga langga. Maraming beses ko nang nasubukang lutuin yan. Yung ramen na pansit na yan ay medyo maasim-asim pero hindi siya maalat. Masarap siya, yung balance lang yung kanyang may asim-asim na medyo may pagkaalat. Ay, hindi siya, tama-tama lang ba? Kaya yung timpla ko sa sabaw, tamang-tama lang talaga. Kasi kapag fresh meki yung nilagay mo dyan, tapos maalat yung timpla mo sa sabaw, mas lalong maalat yung pansit mo. Kaya yung ramen na yan ay hindi naman siya maalat mga langga. So ayan, kumulo na siya. Tapos meron na rin carrots, nilagay ko na din yung carrots dyan. Tapos habang pinakulo ko siya, pinalambot ko yung pansit, nagayat na din ako ng cabbage, no, yung maliit na repolyo. Tinikman ko muna. Paulit-ulit talaga yung pagtikim mga langga. Kaya nga ako minsan pag nagluluto ako ay maumay ako sa aking niluluto. Minsan hindi ko na gustong kumain kapag tingka. Una, kay naumay na naman ako sa tikim ng tikim. Kailangan talaga ng tikman para masigurado mo na masarap yung niluluto mo para sa pamilya mo. Kasi ayaw naman natin napakainin natin sila ng hindi masarap. So makikita naman sa reaction nila kung masarap ba yung niluto mo para sa kanila. Ma-appreciate naman nila kapag masarap din. So sa mga oras na yan, bago ko siya
hanguin at kanang sandukin ay nilagay ko na yung mga cabbage na ginayat ko ng pa-strips lang, yung tamang-tama lang, hindi naman masyadong maliliit, yung tama lang na hindi siya madudurog kapag maluto na siya or kapag sasandukin na siya. So maliit na cabbage lang. Ang mahal kasi talaga ng cabbage ngayon mga langga. Kaya kung pwede lang talaga magtanim dito, kaso lang ewan ko kung mabuhay ba yung cabbage dito. Subukan natin one of these days. So maganda sana kung petchay, kaso lang walang petchay. Cabbage lang. Yan lang yung nilagay ko. So kung ano yung nasa rep, yun na. So ayun mga langga, so tapos na po kaming kumain mga langga. Nalimutan ko, nag-vlog pala ako, no? So ayun yung ulam namin mga langga. Sobra yung pansit. Sabaw na lang. Si Muna na lang yung naiwan na kumain mga langga. Kay si Mother Dear, tapos naman si Papa Dear, tapos na po si Insik Dear sad, tapos na. Si Langga Dear din, tapos na talaga kami mga langga. Nalimutan ko lang talagang mag-vlog. Uy, sus, gutom naman good niya. Parang na kami na overwhelmed bitaw sa kay kuan man good, maulan ba nya, masarap humigop ng sabaw. Kaya ayun, si Muna na lang yung hinihintay namin. Ganito lagi talaga mga langga. Kasi si Muna kanang matagal matapos ba. So hinihintay na lang namin siyang matapos. Siya kuan, anak siya ni Presidente kuan Marcos. Mas Kitty Duterte. So ayun mga langga, no? Nabusog na talaga kami. So ayun mga langga, tapos na po kaming kumain, no? Nabusog na po kami ng very very light. Tapos meron pa kaming paksiw pala dito na sobra kagabi. Tapos yan yung ulam ni Mama, paksiw, tapos pansit, yan ya. Kaya nga maulan sa labas. Kahapon pa itong mga langga hanggang gumabi, hanggang kanina, hanggang ngayon maulan. Tapos maya titila naman, medyo iinit, tapos maya na naman uulan na naman. Pangit talaga ng panahon ngayon. Pangit yung yung Sunday, yung klima ng Sunday ngayon. So nakakatakot pa dahil kahapon lumindolan naman dito sa Cebu. So yung malakas daw sa Tabugon, malakas daw sa lindol kahapon. Kami nakaramdam naman kami ng konting shake pero mabilis lang. Tapos malakas siya pero mabilis. Para bang lang ba, parang kanang gitay. Grabe tao may gamay. So hinuktok si Mama nga nabusog. Nabusog ka nang nase. Naghinuktok. Busog yun. Kay gupo sabaw. Maghinuktok dito basta mabusog. So naghihintay. Nandito pa rin kami sa pagkainan mga langga. Si Papa andyan pa rin. Tapos si Insik. Ayan. Naghihintay lang po kami sa anak ni Duterte. Tagal kumain. So ganyan talaga muna mga langga. Kanang matagal siya kumain niya. Kaawa naman kung pabilisin. Baka bilaukan ba. Hintayin talaga namin. Ganito kasi yung Pilipino mga langga. Siguro sa inyo, hindi kayo ganito. Siguro sa inyo, kapag tapos kayong kumain, pwede na kayong tumayo sa hapag. Dito naman sa amin mga langga, hindi talaga pwede sa amin yun. Kasi ang kaugalian, lalo na dito sa bukid, kapag meron pang isa na hindi tapos, bawal talagang tumayo. So, siguro, except lang kung meron talagang importante gagawin yung tapos ng kumain, pwede na siyang tumayo. Pero kapag wala, habang nagpapatagtag ka ng kinain mo, hintayin mo muna yung hindi pa tapos mga langga. Tapos, sabay-sabay tumayo kapag tapos na. Siguro sa inyo, hindi kayo ganun, hindi ganun yung nyo. So, pero sa amin mga langga, lalo na dito sa bukid, yung talaga yung kaugalian. Para bang sa kanila, or sa amin dito, kapag tumayo ka na, wala ka namang ibang gagawin, kundi lang, cellphone ka lang, okay ka naman mag-cellphone ka dito sa pagtapos ka ng kumain. Pero, huwag ka munang tumayo kasi parang nakakabastos ba. Yung ganun, bitaw, yung ganung feelings. Naintindihan ko naman. Sa amin dun sa Bohol, ganun din naman mga langga. Kasi, yung hindi pa tapos kumain, iiwan mo, yun na lang yung naiwan sa mesa. Nakakaawa ba, no? Tapos, tumayo ka na, wala namang importanteng gagawin, mga ganun ba, no? Kaya, kung ano yung nakaugalian ng mga matatanda, kung ano yung nakaugalian lalo na sa mga paniniwalang matatanda, sundin na lang natin at wala namang mawawala mga langga. Kaya ganun talaga.
Except siguro kung pagkatapos mo kumain, tapos nabubuisit yung tiyan mo, para gusto mo pumunta ng CR or para mayroon kang gagawin importante, okay lang, mag-excuse ka na maayos. Pero yung malis ka ng walang paalam, tapos malis ka ng, yun na, pagkatapos mo kumain, lagay mo yung kinainan mo dyan, malis ka na lang ng parang wala kang kasama, para nakakabastos yun. Kaya hindi yun pwede sa amin dito mga langga, mapagsabihan ka talaga. Pero kapag may importante naman, okay naman yun. May everything, meron naman talagang exempted sa lahat. No? Kaya yun, mga langga. So, Sunday ngayon, mga langga, tapos maulan, parang nakaka-bore dito sa loob ng bahay, no? Pero wala tayong ibang magawa, kundi magstay sa loob ng bahay. Kasi nga, kuan, kanang maulan. Tapos, si mama, hindi din makakaalis dahil nga, alam nyo naman, no? Mahirapan siyang maglakad. So, maglakad ng, lalo na dito sa bukid na maputik, maslide niya siya. Takot siyang madulas. Kahit sino naman, takot madulas. Kahit ako, nako. Baka magkaano pa aftershock pag ako nadulas na langga. So, kidding aside. So, yan lang muna for today mga langga, no? Pasensyahan nyo na at medyo maikli lang itong ating video ngayon. Dahil nalimutan ko talagang mag-video habang kumakain kami. Siguro nga dahil sa gutom. Or dahil nga gusto na namin humigop ng sabaw. Kasi kapag nandito si mama mga langga, ano kasi, kanang inaalalayan ko siya ba? Pag ano ng kanin, kasi hindi, yung pananao ni mama or yung kanyang eyesight ay hindi na talaga mabuti. So, hindi na siya masyadong nakakita. Kaya kailangan talaga ng ng assistance. Kaya yun, nagsandok ng mga dapat sandukin, tapos ko kay mama, kaya nakalimutan ko na mag-video. Ngayon na lang mga langga. So, ayun mga langga, shout out pala to Tita Vivian Mariano na thank you sa safe trip ninyo. And thank you din po sa pag-update sa amin na dumating na kayo. Mag-ingat kayo dyan lahat. Lalo na sa panahon ngayon na hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya, let's pray always and mag-ingat lagi sa lahat ng panahon. So, walang mawawala kung maniniwala tayo sa mga matatanda mga langga or sa mga paniniwalang matatanda, no? So, hanggang dito na lang muna mga langga. Kasama ko na naman si Mama, si Muna, si Papa Dear. Tapos na siya, tumayo na siya mga langga. So, sa mga nagtatanong mga langga kung ilang taon na si Muna, 14 years old na po siya mga langga. Tapos, kaso nga lang, yung ability to speak or yung abilidad niya sa pagsasalita ay hindi talaga katulad sa atin na normal. So, hindi siya makapagsalita talaga ng maayos. Yung kanyang kaon ay yung parang bata lang ba? Pero hindi naman siya mga langga. Pero, hindi talaga pulido. Kailangan mo pa talagang ipaliwanag sa kanya kung ano yung sinasabi mo. Kasi kapag hindi niya maintindihan mga langga, hindi talaga siya sagot. Ibalik na dito sa kuwan, na makuhan. I-appela lang na pa sa kuwan sa ero. So, ayun. Hanggang dito na lang po muna mga langga. At abangan nyo sa susunod na video, sa susunod na kabanata, or sa susunod na update namin sa inyo. So, kung hindi sana masama yung panahon, maglakad-lakad sana kami ngayon, no? Kaso lang, baka madulas kami, or si mama. Kailangan talagang alalayan. Kaya dito na lang muna sa bahay. So, maghanap na lang muna kami ng mapagkakalibangan, no? So, meron namang TV, merong radyo, pero Sunday ngayon, walang drama. Kaya siguro sa na lang kami, sa music, or sa mga kantahan ba. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at enjoy sa inyong Sunday. Happy weekend mga langga and God bless. Bye-bye!